Hi guys! Hello! Yan. So, ulit guys share ko lang yung ating video, no? Sa ating group, tsaka speed. Pakishare nyo na rin po guys, no? Sa inyong group, tsaka sa inyong newsfeed para meron din pong makapanood, no? Dali po guys. Saglit po. Share po natin ating video para may makapanood din, no? Share natin ang ating video para may makapanood din. Yan. Share natin sa ating newsfeed. Yan. Okay. Okay. Share po natin ang ating video. Saglit po guys Share lang natin. Okay, share lang natin ang ating video. Share natin ang ating video. Okay. Share ko lang guys sa page. Yan, sa aking page. Sandali Share lang natin sa ating page ang ating video. Ang ating video, share lang natin sa ating page. Yan, share lang natin. Yan. Okay. Kayo din po, baka gusto niyo share ang ating video, no? Bago tayo mag-start, no? Paki-share na rin po. Yan. Okay. Dalawa, mga lima. Share ko lang sa 5. 3. 4. 5. Yan. Okay. Yan. Okay na. Tapos share ko lang sa dalawang kaibigan ko sa Messenger. Tapos, start na tayo. Yan. Okay. Share lang natin na Messenger. Okay. 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 Yan. Okay. Okay, tapos na. Yan, so start na tayo guys, no? Yan na. Hello po, kamusta po kayo? Kamusta kayo, Ark? Yan, hi din sa iyo, Ark. At kamusta kayo, Ricardo Amado? Yan, marami pong salamat sa pag-drop by sa ating live, no? So, marami po tayong pag-uusapan ngayon sa ating live. Pero syempre, bago ang lahat ay mag-flex po muna tayo, no? Bago po ang lahat. Ang lingkod, hello po. Hello din po sa inyo, ang lingkod. Marami pong salamat sa inyong pag-drop by dito po sa ating live, no? So, maraming pong salamat, no? So, bago ang lahat, bago tayo magpunta sa ating pinaka-main topic, no? Syempre, flexing, yan, mga good governance, no? Flex muna natin ito. So, ano ba itong nangyayari na to? Flex natin. Yan, okay. Flex lang natin. Yan. So, ano po ba to? Ano po ba yung nangyayaring ito, mga kababayan, sa ating piniflex? Ito po ay patuloy po na paglilinis, no, ng mga kalsada, ng mga streets, no? Dito po yan sa Caloocan City, mga kaibigan, na under the directive of Caloocan City Mayor Along Malapitan, no? Patuloy po ang paglilinis sa mga kalsada ng Caloocan City
Ito po ay winawalis, syempre, nilalagyan ng soap, no, para matanggal po kung ano man yung mga dumi-dumi, winawalisan, tinatanggal po ang basura under the directive of Mayor Along Malapitan. Dahil si Mayor Along Malapitan po ay gusto po niya ngayon panatilihin ang kalinisan, no, sa Caloocan City at para mas maging maayos, maaliwalas ang komunidad sa Caloocan City. Yan po mga kaibigan ang ginagawa ngayon ng butihing Mayor Along Malapitan sa Caloocan City. Yan. So, hindi lamang po yan mga kaibigan, no? Nakita po natin yung mga ginawa, no? Yung mga nakakaraan na yung mga creek sa Caloocan City ay talagang pinapalinis, no? At yung mga basura ay pinapatanggal at pinapalinis, no? Ni Mayor Along Malapitan, no? Yan po mga kaibigan. Yan. Okay. So, tiniplex lang po natin ito mga kaibigan, no? Isa pa guys, no? Ito pang tiniplex natin ngayon ay ito pong yan nga po, no? Nung linggo po ay naging makabuluhan yung natapos, no, na linggo, mga kaibigan, para sa mga batang kangkalo. Yan. Ito po mga kaibigan ay marami po mga ginawa, no, ang butihing mayor. Katulad na lang po ng ito, yung pakikipag-usap niya sa mga barangay, no, mga iba-iba pong mga barangay ng Caloocan City para sila ay tanungin personally kung ano ang mga kailangan ng mga bawat barangay, no? At pagkatapos mga kaibigan ay eto, kinilala ng ating People's Law Enforcement Board, PLEB, ang kabuang 19 kapulisan mula sa Northern District Anti-Cybercrime Team para sa kanilang dedication sa na pangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng ating kababayan. Bukod sa pinaigting na police visibility sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod at pagresponde sa mga pangailangan ng ating mga kababayan, maraming pulis din po ang tumugon sa mga krimen na ginagawa online. Patunay lamang po ito na walang puwang ang anumang uri ng krimen sa lungsod ng Caloocan. So congratulations sa mga awardees yan. So may mga nabigyan po ng awards, no, ng mga kapulisan natin yan dito po sa Caloocan City. So mas pinaigting po ang pagpapalaganap, no, ng mga kapulisan sa buo pong Caloocan City. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, di ba, na-flex ko na minsan po sa aking buhay, nung dalaga pa ako, ay napatira ako sa Caloocan City. At during that time ay medyo notorious po ang Caloocan, no, na talaga namang nakakatakot. Pero eto nga po nung itong month lang na to ay bumalik po ako sa Caloocan City. At yung nasabi ko, uy, marami nang pinagbago dito mga kaibigan, no? At saka nakita ko nung ako'y naglalakad, maayos, maaliwalas na, parang iba na, no? Iba yung aura, no, sa Caloocan. Maayos, malinis, at saka mukhang hindi na katulad dati na notorious, no? Maraming mga, pag naglalakad ka, may mga snatcher, may magnanakaw, no? May mga kriminalidad, may kriminal, pero ngayon ay maaliwalas po, maganda po, no? So, ito po mga kaibigan, ayon yan sa direktiba ng ating butihing Mayor Along Malapitan, no? So, ito rin, pinangunahan din, no, ni Along Malapitan yung panunumpa ng mga student organization at faculty club ng Tala High School na ginanap kasabay ng kanilang State of the School Address or SONA. Tulad po ng sinabi ko, mahalaga ang nagkakaisa ang pamahalaang lungsod, ang mga paaralan at mga magulang sa pagtataguyod ng direksyon papunta sa mabuting kinabukasan para sa bawat batang kakalo. Mananatili pong bukas ang aming tanggapan para tugunan ang bawat pangailangan ng ating mga mag-aaral at guro. So yan po mga kaibigan, yan yung mga kanilang mga picture, no? Yan. So,
marami pa po, no, na mga ginawa po. Meron din po mga job fair, no, mega job fair sa 5th floor ng SM City Grand Central. Libo-libong oportunidad ang hatid natin, katuwang ang iba't ibang pribadong kumpanya. Siyempre mga kaibigan, no, maiiwasan po ang krimen sa isang LGU, sa isang lugar, no, sa isang syudad, kung merong trabaho ang bawat tao. Kaya naman po, dumadami ang kriminalidad, may mga magnanakaw, may mga snatcher, kasi dahil po walang trabaho. Kaya ito po, aim po ni Mayor Along Malapitan na ang mga taga-Caloocan ay magkaroon talaga ng trabaho. Lalong-lalo na yung mga kabataan natin, mga kaibigan, ng mga bagong graduate na kesa tumambay ay magkaroon na lang ng trabaho para maiwasan yung mga pagtambay-tambay sa kanto, tapos nadadala sila sa mga masasamang mga barkada, no? So ito po, maganda po yung ginawa ng ating butihing Mayor Along Malapitan. Tapos maganda rin to mga kaibigan dahil kanya din pong sinuportahan yung cultural affairs and tourism, mga kaibigan, no, ng Caloocan City sa pamagitan ng pagdaraos ng matagumpay na Festive Aliwan 2025. Yan, at nagkaroon nga po ng mga iba't ibang mga palabas at may mga awarding po, no? Yan, so kumbaga mga kaibigan, sa isang syudad, kailangan po talaga ito dahil dito po na-hone yung mga talents, no, ng ating mga kabataan, at ito rin po ay nakakatulong sa ating turismo, no, sa turismo po ng Caloocan City. At kapag may mga ganitong activities, active po yung ating mga kabataan, at ito ay maglalayo sa kanila, no, sa mga masasamang mga impluwensya, sa mga bawal na gamot at mga, alam mo na, mga masasamang impluwensya. Kaya mahalaga po din itong mga ganitong klaseng aktibidades. So kudos po kay Mayor Along Malapitan sa kanya pong mga inisyatiba dito sa kanyang syudad. Tapos meron pa pong anti-rabies vaccination, mga kaibigan, no? Ginanap po ito ng September 15, no, sa Barangay 143 Hall, Barangay 79, Barangay 176A, Phase 1 Package Formula Covered Court. Marami pa pong iba, no, mga kaibigan. Ito po, mahalaga po ito kasi syempre meron tayong mga alagang pusa, aso. So kapag mahal din po mahal yung mga ganito, no, yung mga anti-rabies, mahal din. So kapag merong mga libre, no, na mga anti-rabies ay i-grab po natin ito. At mahalaga po ito dahil para po mapangalagaan natin yung ating mga sarili. Kasi kahit na mga pets natin yan, minsan nakakagawa sila ng hindi maganda kapag yung nakikipagharutan, no? So yan po mga kaibigan. Isa po yan sa mga ginawa, no, ng butihing Mayor Along Malapitan. Tapos meron ding medical mission, dental mission, sagip mata, mobile x-ray, may mga pang-laboratory, mga kaibigan, no, yan po. So tuloy-tuloy ang paghahanda ng libreng serbisyong medikal para sa mga mas maayos na kalusugan sa mga batang kankalo. Medical mission, consultation at gamot, dental mission, sagip mata, chest x-ray, electrocardiogram, laboratory, complete blood count, fasting blood sugar, libreng gupit. So yun po mga kaibigan, lahat po yan para sa mga batang kankalo. Yan. So mga kaibigan, palakpakan po natin si Mayor Along Malapitan sa kanyang ginagawa po dito sa kanyang lugar sa Caloocan City. Yan, maraming pong salamat. Oy, kamusta? Si Ami Rusul. Ami Rusul, maraming salamat sa iyong pag-drop by. Salamat din kay Christopher Sondrita. Yan, tradisyon na natin mga Pinoy na may tambay kahit saang sulok ka sa probinsya o syudad. Yan, sabi po ni Christopher Sondrita. Yan. So, sabi ni Christopher Sondrita, try mo maglakad madam na may dalang mamahaling gamit. Ewan ko ba kung walang krimen. Naku!
Alam mo, Christopher Sondrita, no? Ito sasabihin ko sa'yo, madalas na akong umuwi ng gabi, no? Minsan madaling araw, no? Yung ako na lang mag-isa. Kasi yung kapag merong mga event, no? Si PBBM, di ba? Nagko-cover kami, no? Ko-cover kami ng event ni PBBM. Tapos, syempre, nakakauwi. Gabi na, lalo na kapag yung Ilocos Norte, pupunta ng Ilocos Norte, uuwi kami. Minsan darating kami sa destination na syempre sa Malacanang. Minsan doon kami magda-drop by sa Malacanang, no? So, alauna ng madaling araw, tapos magbibiyahe ako pauwi dito papunta sa amin. Malayo pa ako, Cavite pa. So, wala nang mga tao, maglalakad ka, no? Siyempre, sasakay pa ako, punta pa ako, magsasakay ng bus. Minsan, pag wala ka naman sakay ng bus, mag-aangkas ka na lang, mabuti na lang, 24/7, yung mga angkas, yung mga move-it, no? So, yan, tapos pagdating sa, siyempre, maglalakad pa. Wala namang krimen, di ba? Kahit nandito na ako sa Cavite, wala namang krimen, wala namang snatcher. O, tapos hawak-hawak ko pa cellphone ko. Wala naman, no? So, mas nakakatakot. Sa totoo lang ito sabihin ko sa inyo, mas nakakatakot sa panahon nung past administration. Nakakatakot nung talaga maglakad. Bakit? Kasi noon, sa past administration, ang daming krimen. Kabi-kabila, may bumabagsak doon, may babagsak dito, mayroon daw natsuchugi, kabi-kabila. At take note ang mga kriminal noon naka-uniforme. Kasi 'di ba, ginawa ni Duterte na mga kriminal ang mga kapulisan natin sa panahon niya. Pinagchuchugi yung mga kababayan natin na wala namang mga kinalaman sa ipinagbabawal na substances, 'di ba? Andiyan yung pagkakamalan ka na yung kapag gusto nilang kumota, kasi meron silang quota system na bibigyan sila ng 1,000,000, bibigyan sila ng 500,000, bibigyan sila ng bayad kapag nakakakota. So gagawin nila para makakota ay magtuturo sila ngayon kapag may nakita silang naglalakad, gabi na naglalakad. Igaganon nila pagkatapos lalagyan nila ng tanim sachet ng ipinagbabawal na substance. Tapos may dala-dala sila palagi na 38 caliber, ilalagay nila sa kabilang kamay. Tapos sasabihin nila, yan ay suspect. Yan ay bangag. Pero ang totoo, wala namang kinalaman sa illegal na substances. Di ba? Yan yung ginagawa noon ni kalakaran. At sino ang yan? Sino ang nag-expose? Yung mga pulis din. Sila rin ang nag-expose niyan sa Quadcom na ganyan daw ang ginagawa ng mga kapulisan noon. Palagi kapag sila umaalis sa gabi, kapag sila ay may mga operation, may dala-dala sila laging 38 caliber. Kasi yun ang kanilang tinatanim. At lagi silang may dala-dalang sachet ng illegal na substance para pangtanim. Kasi kapag hindi naman bangag, wala naman silang makitang ebidensya, tataniman nila para sabihin, para i-justify na, ay bangag yan. O kita niyo may ebidensya o nanlaban. Yan po ang ginagawa noon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya nakakatakot talaga noon lumabas ng bahay, no? Sobrang nakakatakot. At isa pa kahit nasa loob ka na ng bahay, ay anong ginagawa ng mga kapulisan noon? Pupuntahan, sisipain yung pintuan. Pagkatapos kumakain yung pamilya kasama yung target nila na nasa listahan. Pagkatapos ichuchugi. Nakikita ng mga anak. Trauma ang nangyari. Ang mga anak, mga maliliit na bata na trauma. At take note take note, walang mga patawad kahit nakasama ng suspect yung kanyang anak na 3 years old. Ginanon, nadamay pati yung bata. The youngest na biktima, ng AJK. Yung pinaka bata na nabiktima ng AJK, si Micah, 3 taong gulang.
take note mga kaibigan na 3 taong gulang, ang daming bata na tsugi sa panahon ni Duterte dahil sa kanyang war on drugs na peke. At yung mga pinagtsugi, anong sabi ng mga nag-imbestiga? Puro mahihirap. Yung mga natutumba daw, puro madudumi ang paa, nakatsinelas, mga payat na payat. Yung mga damit ay mga butas-butas, mga bagsak ang katawan, mahalata mo na kulang sa nutrisyon, kulang sa pagkain. Yung mga pinupuntahan, Tondo, Pala, Caloocan, Bagong Silang, yung mga nasaan mga squatter, yun ang pinupuntahan. Hindi man lang sila makapunta sa Forbes Park. Ang dami-dami dong mga nandun yung mga sindikato sa Forbes Park, sa mga subdivision, ng mga malalaking subdivision na mayayaman. Hindi sila pumupunta doon para mangganon ng mga sindikato. Hindi, ang pinupuntahan nila yung mga nasa Tondo, yung mga nasa sa daan mga riles, yung mga squatter area. Yun ang pinagtsugi dahil yun lang ang kaya ni Duterte. Yan lang ang kaya ni Duterte. Yun ang totoo. So masakit talaga ang katotohanan, no? Pero hindi yan tinatanggap ng mga DDS. Hindi nila kayang tanggapin yan. Pero yan ang katotohanan. Ang kaya lang ni Duterte tsugihin sa kanyang war on drugs ay mga maliliit na mga kababayan natin kasi alam niya na hindi siya babalikan kasi wala silang panggastos para sa dekalibreng abogado. Kaya yun lang ang kaya ni Duterte. Pero hindi kaya ni Duterte na buwagin ang mga sindikato, yung mga nakatira sa mga Forbes Park, ng mga gumagamit, yung mga nakatira sa mga villages, na mga 5-star na mga villages na hindi nila mapuntahan, hindi nila maganon. Kasi alam nila na babalikan sila dahil kayang-kayang kumuha ng dekalibre na lawyer, di ba? Yan ang katotohanan. Ano kayo ngayon, no? Hindi kayo maka pagsalita ng against, no? Dahil totoo ang sinasabi ko. Yan. Saint Benedict selected war on drugs to protect Michael Young and eliminate drug competitors. Correct! Natumbok mo, iho. Natumbok mo, Saint Benedict, no? Correct yung sinasabi mo. Natumbok mo talaga. Yan talaga ang katotohanan, no? Yan. Nasasaktan ang mga DDS. Pero yan talaga ang totoo. Ito ito. Ano nga sabi ni Marojas? Ang sabi ni Marojas, yung sinasabi, yung kampanyahan ba to? Kasi di ba sabi ni Duterte, wawakasan daw niya ang droga. 3 to 6 months. Anong sabi ni Marojas? Hindi totoo yan. Niloloko lang kayo niyan. Kung nagawa niya yan, di ba? Ang tagal na niyang mayor. Ilang dekada na. Ilang dekada na siyang mayor. My God, 1987, Duterte na ang namumuno sa Davao City. Bakit hindi nawawakasan ang illegal na substances? Just lately, lumabas, di ba, 37 na mga empleyado ni Baste Duterte nagpositibo sa illegal na substance. Di ba? Binalita. So, yun, nagpositibo. Hindi lang yan yung mismo na empleyado, no, ni may kinalaman ito sa PR yata, no? PR yata ito ni Sara Duterte sa pagka-vice presidente. No, mayor pa siya. Yung kanyang PR, no, ay na-involved din, nakitaan din ng illegal na substance sa isang resort, 'di ba? Umattend sa isang birthday party no, sa resort. Panahon yan ng 2021 2021 yan. Nahulihan ng illegal substance. Anong ginawa ni Sara Duterte? Tumatakbo siya noon as vice president. Anong ginawa ni Sara? Sinibak niya, 'di ba? Yung kanyang PR, sinibak niya.
Pero, nung nanalo siya as Vice President of the Philippines, ibinalik niya yung kanyang PR. Nahulihan ng illegal substance. O, kita niyo? Kung talagang totoo ang war on drugs in Duterte, bakit hindi nila nasawata? 1987, nag-war on drugs si Duterte. Bakit hindi nila nasawata? Di ba? Doon pa lang eh. So kaya yung sinasabi ni Rojas, totoo yun. Totoo yung sinasabi ni Rojas na hindi niya kayang gawin yan. Kasi kung kaya niyang gawin yan, dapat nasawata niya ang illegal substance sa Davao City. Kasi ang tagal na niyang mayor 1987 silang nag-start dyan Davao City. Duterte na ang umahawak ng Davao City. Biruin mo isang lugar lang yan, Davao City, hindi nga nila na wakasan ang mga illegal substances. May mga nahuli pa na mga shabu laboratory. O, di ba? Kaya ang ginawa lang, ganito lang daw ang sabi ni Garma, Ruina Garma, ang sabi ni Garma sa Quadcom, ang ginawa lang daw, ni Duterte ay kung ano yung ginagawa nila pattern sa Davao, ginawa nila national, ginawa nila sa buong bansa. At ano yung lumabas na conclusion? Yung lumabas na sa investigation ng Quadcom, yung kanilang conclusion, ang lumabas ay peke. Peke ang war on drugs ni Duterte. Ang kanilang war on drugs ay ginawa lang nila para pagtakpan ang kanilang family drug enterprise. Yan ang sabi sa Quadcom, para daw pagtakpan ang family business ng mga Duterte. Yan ang sinabi sa Quadcom. Hindi ako ang nagsabi niyan. Yan ay galing sa investigasyon sa Quadcom. Diba? Kaya wala yung sinasabi niyo na ganyan. Wala yan, Kaya, eto masasabi ko sa inyo, anong ginawa ni Duterte? Di ba, nasasangkot si Michael Yang? Gusto niyang protektahan si Michael Yang. Anong ginawa niya? Ginawa niyang economic advisor para hindi maggalaw ng mga otoridad. Dahil alam niya, kapag ginawa niyang economic advisor si Michael Yang, protektado na ito. Anong sabi ni Asiento? Wala daw, nung ginawa daw ni Duterte na economic advisor sa Michael Yang, untouchable na daw. Hindi na daw nila maimbestigahan. At kung saan daw pumunta si Michael Yang, nakabuntot na daw ang PSG. May sarili na siyang PSG. Guarded na siya. Hindi na siya pwedeng imbestigahan. Untouchable na siya. Yan ang ginawa ni Duterte. Prinotektahan niya ang isang Chinese citizen. Ginawa niyang economic advisor para lang hindi maimbestigahan sa mga kaso na kinasasangkutan na mga illegal, mga shabu laboratory, diba? O mga kaibigan, ang lahat ng sinasabi ko, yan ay nanggaling sa Quadcom investigation. At hindi yan gawa-gawa lang. Nasa Quadcom investigation ang lahat ng mga sinasabi ko. Diba? Yan po ang katotohanan. Yan po guys, Yan. Okay. So, ano pa? Okay. Ano pa mga kaibigan? Ito pa. So, ito naman guys, issue, Ito po, mga maiinit na issue ngayon. Bigla siyang sumikat sa kanyang
saltik, no? So, kinumpirma ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na tatangkain niyang palitan bilang leader ng Kamara si House Speaker Martin Romualdez. I hope Majority Leader Sandro Marcos won't hold it against me and won't stand in my way. Saad niya ngayong hapong September 16, 2025. Nakausap ko na almost lahat sa plenary. Mixed reactions. Some are open to it, some are supportive, and some wish to continue supporting Speaker Romualdez. We're getting the numbers. We have 1, 2. Now, maybe dagdag ni Barsaga. My gosh. Yung mga Toby Tionco nga Toby Tionco, hindi umubra. Albi Benitez, hindi umubra. Duke Frasco, hindi umubra. Siya pa kaya na merong trilileng. Diba? Ay, nagpapatawa naman ito. Nagpapatawa naman itong si Kiko Barsaga. Grabe, no? Ay, nako. Yan. So, ito pa. AFP, Armed Forces of the Philippines, nagpaalala sa mga sundalo na manatiling apolitical sa kabila ng pagsuporta sa anti-corruption drive ng pamahalaan. Muling pinaalalahanan ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang mga miyembro na manatiling apolitical sa kabila ng mga issue ng korupsyon na kinakaharap ng bansa. Ayon kay spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, buo ang suporta ng AFP sa kampanya laban sa korupsyon ni Pangulong Marcos Jr. at nire-respeto rin nila ang pananaw at salooban ng mga sundalo hinggil dito. So, sinusuportahan po ng AFP ang laban sa korupsyon ni Pangulong Bongbong Marcos, no? At sila po ay mananatiling apolitical, no? Kaya doon sa mga nagpapabagsak, no? Mga kaibigan sa ating gobyerno, wala kayo, no? Mga kaibigan, dahil sinusuportahan po ito ng AFP, ang ating Pangulo, no? Okay. Okay. Okay na, mga kaibigan. So, ito pa. Ito, isa pa, no? Balita. Si Secretary Vince Dizon ay sumulat, no? Meron siyang sulat. Ang DPWH Secretary Vince Dizon ay sumulat kay Anti-Money Laundering Council or AMLAC Executive Director Attorney Matthew David para mag-request ng freeze orders para sa mga taong sangkot sa maanumalyang flood control project ng ahensya. Ayan na, mga kaibigan. Ayan na. Yung mga tao, mga kaibigan, yung mga tao na merong involvement dito, no, mga kaibigan, sa mga issue ng flood control anomaly, no, sa ahensya ay meron na silang freeze orders, mga kaibigan, no? Nag-request na po ng freeze order itong si Secretary Vince Dizon sa AMLAC. Yan na. So makikita natin, mga kaibigan, na talagang todo-todo na itong ginagawa ng administrasyon ng ating Pangulong BBM para labanan itong korupsyon na nangyayari sa mga flood control projects at iba pang mga proyekto na ghost project. No? Kudos sa ating Pangulo BBM. Diba? Okay. Okay. Okay, mga kaibigan, ito, mayroon pong paalala, no?
Paalala para sa mga sasama sa protesta, mga kaibigan. O nga pala mga kaibigan, kita-kita tayo ha sa September 21. Kita-kita po tayo, no? Ako po ay pupunta sa Luneta. Makikiisa po ako sa dito po sa rally, no? Laban po sa korupsyon, no? Dahil meron po itong blessing sa ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Na bibigay po siya ng blessing na yung mga tao ay pwede namang pumunta, no? Lalong-lalo na yung mga kanyang mga supporters, pwede po tayong pumunta sa Luneta at makiisa anti-corruption, mga kaibigan. Dahil ang sabi nga po ng Pangulo natin, kung hindi lang siya presidente, nandun din siya. Sasali din siya sa rally anti-corruption, no? So, pupunta po ako sa Luneta para po makiisa sa rally anti-corruption. Pero meron po ditong paalala, mga kaibigan, sa mga sasama sa protesta. Sabi po dito, naglabas ng public safety reminders ang National Capital Region Police Office para sa mga nakikibahagi sa mga kilos protesta sa Metro Manila. Una, siguraduhin na may permit mula sa lokal na pamahalaan ang pagtitipon. Pangalawa, magtipon lang sa mga lugar na pinapayagan gaya ng Freedom Parks, no? Pangatlo, sumama lamang sa lehitimong grupo na hindi ka ipapahamak. Pang-apat, huwag hadlangan ang sasakyan at mga tao at sumunod sa batas trapiko. At panglima, alamin kung saan matatagpuan ang Police Assistance Desk at First Aid Station. Pang-anim, ipaabot ang saloobin sa mapayapa at tamang paraan. Pang-pito, laging maging maingat at bantayan ang sariling kaligtasan. At pang-walo, ipinagbabawal ang pagdadala ng anumang sandata sa loob ng pagtitipon, no? So yan po mga kaibigan, no? Pwede po tayong pumunta sa September 21. Makiisa po tayo sa laban sa korupsyon, mga kaibigan. Dahil kailangan po na ipahayag natin na tutol tayo sa korupsyon na nangyayari nito, no? Sa mga flood control projects na ito, no? Yan po mga kaibigan. At ang ating pong Pangulo ay sinusuportahan po ito, no? So, basta lang merong tamang merong permit at saka nandun tayo sa tamang venue, di ba? Yan po mga kaibigan. So mga kaibigan, pakinggan lang natin yung sinabi ni Lustay. Ito po si Lustay, no? Meron pong pahayag si Lustay. Kasi sinungaling na naman. Sinungaling po si Lustay. Number 1 sinungaling, no? How do you react to criticisms about your travel expenses when you don't bring home travel investment venture? I'm sorry, again, wala akong kinuha pera ng gobyerno sa mga biyahe ko abroad. Ma'am, how do you react to criticisms about your travel expenses when you don't bring home travel investment ventures? I'm sorry, again, wala akong kinuha pera ng gobyerno sa mga biyahe ko abroad. So yan po ang sabi ni Lustay. Wala daw siyang kinuhang pera ng gobyerno sa travel niya abroad. Pero umamin ang Office of the Vice President na galing sa taxpayers' money ang mga ibinabayad, no? Magkano yon? 7 million something ang ibinayad sa mga close-in security. Security niya, mga bodyguards. Taxpayers' money. Biruin mo, pupunta ka sa iba-ibang bansa, maninira ka sa gobyerno, maninira ka sa Pangulo, sisiraan mo ang turismo natin. Personal mo yan. Personal mo na gawain, hindi working visit. Pagkatapos, tayo ang magbabayad. Taxpayers' money. Habang wala tayong benefit sa kanyang mga travel. Nasira pa nga ang gobyerno sa travel niya Lalo na nung nasa South Korea siya. Nasiniraan niya ng gusto ang gobyerno natin at ang Pilipinas. Sabi niya sa lahat daw nang napuntahan yung mga bansa, ang dami daw, ang gaganda. Wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. So,
Yung mga sinasabi niyan, ang dami niyang sinabing paninira sa gobyerno, mga kung ano-ano mga binibintang niya sa gobyerno, sa Pangulo, na pick up lahat ng South Korea. Media ng South Korea. At yun nga mga kaibigan, ay hindi naging maganda. No? Hindi siya naging maganda ang resulta. Kaya itong Vice President na to, wala po siyang nagagawang maganda sa Pilipinas. Ginigisa tayo sa sarili nating mantika, pumupunta siya sa iba-ibang mga bansa, nag-world tour, pagkatapos tayo ang nagbabayad ng kanyang security. Diba? So, ginisa tayo sa sarili nating mantika. Makapal ang kanyang mukha. Yung masasabi ko sa kanya, sobrang kapal ng kanyang mukha. Tingnan yung itsura niya ngayon, guys. Tingnan yung itsura niya ngayon. Nangangapalalo ang mukha niya. Lalo siyang tumataba kasi kumakain, no? Kumakain sa taxpayers' money. Sumusweldo, pero hindi nagtatrabaho. Kitang-kita mo mga kaibigan ang kurakot. Diba? Ganyan ang mga taong kurakot eh. Nananaba yung mga mukha, pagkatapos kita mo oh, nananaba yung katawan. Sumusweldo guys, hindi nagtatrabaho. Kurap. Samantalang yung Pangulo natin nangangayayat. O, walang katiyan-tiyan, nangangayayat. Kasi everyday, kahit nga nung birthday niya, hindi nga nag-live. Birthday niya, nagtatrabaho. Kung saan pumupunta, nagtatrabaho. Yan ang Pangulo natin. Payat na yung Pangulo natin, walang katiyan-tiyan. Kasi nga, masipag. On the go. Nagtatrabaho. Yung Vice President natin, tingnan yung itsura. Tingnan yung itsura niya ngayon. Lalo siyang pumapangit. Pagkatapos, yung mukha niya, guys, lalong nananaba, pati katawan niya. Kasi nga, kain ang kain, pera ng taong bayan, sumusweldo, hindi nagtatrabaho, kaya nananaba. Diba? So, mag-ingat lang siya kasi baka sa kanyang katamaran, ma-stroke siya, di ba? Mag-ingat lang siya at baka sa sobra ng katamaran ay ma-stroke siya, di ba? Yung mga kaibigan, opinion natin yan ha. That's our opinion. So, nakikita natin sa kanya na sobrang tamad, di ba? Pagkatapos sinungaling pa, hindi daw siya gumagamit ng pondo ng taong bayan. Pero nung tinanong, yung tungkol sa kanyang security, sa kanyang mga, kung sino nagbabayad, ayun, ang sabi ng Office of the Vice President, galing sa taxpayers' money. O, hindi tayo pa rin ang nagbabayad, iginisa tayo sa sarili nating mantika. Diba? Pero okay lang yan sa mga DDS. Okay lang sa mga DDS yan. Kahit na trilyon pa ang gastusin ni Sara Duterte kasi ang mga DDS ay mga bugok. Diba? Mga bugok at wala silang pakialam. Sila yung tipong nalulunod na sa baha. Ito na lang ang nakikita, nakaganon. Help, help! DDS pa rin ako kahit na nalunod na ito na lang ang nakikita. DDS pa rin sila kasi sila ay mga bugok. Diba? Yan po ang katotohanan. Diba? Yan. Kaya nga maraming ayaw na sa kanya. Inspirational background. Correct ka dyan. Kaya marami nang ayaw sa kanya. Dahil ganyan ang kanyang ugali. Diba? Bugok. Pati yung kanyang mga followers, bugok din. Diba? Yan ang katotohanan. Tingnan niyo itsura niya, pumapangit na siya guys. Dahil sa kanyang, siyang ginawa everyday, siraan si BBM, siraan ang Pangulo. Tingnan niyo itsura niya, pati mukha niya, ang tigas tingnan. Walang kaano-ano mga kaibigan, tapos yung katawan niya nananamba na kain ng kain sa buwis ng taong bayan, sa pera ng taong bayan, sumusweldo, kubra ng sweldo na hindi naman nagtatrabaho, napakatamad. Diba? Yan po ang katotohanan. Diba? Walang silbi. May lintukay. Tama lahat ng mga sinabi niyo, ma'am, sa BP, agree ako dyan. Walang silbi sa ating bansa. Correct. Walang silbi ang Vice Presidente. Nagkaroon tayo ng Vice Presidente, pinapasweldo lang natin. Kung kita mo, kumukubra, monthly may sweldo, ang kapal ng mukha, sumusweldo, sumasahod, kumakain dahil sa sweldo na nakukuha niya from taxpayers' money, pero hindi siya nagtatrabaho. Ang kapal ng mukha, grabe, ang kapal. Sobrang kapal na mukha.
Yan. So, tingnan natin yung mga ano ito pa, Ito, mga kaibigan, Ito, Pulong Duterte. Ito, Ito, 2 ang patay habang 5 ang nawawala matapos tangayin ng rumaragasang ilog sa barangay New Carmen, Davao City. Yan, mga kaibigan, ito dahil din to sa baha. Yan. Diba? Nakita niyo naman. Bumaha, mga kaibigan, sa Davao City, Pagkatapos, tumaas ang tubig. Yan, may patay. Di ba? Pulong Duterte, nasaan ang 52 billion? Yan. Genciano Corpus, ma'am watching from Lawag, Ilocos Norte. Maraming pong salamat sa panunood from Lawag, Ilocos Norte. Salamat sa pagmamalasakit kay PBBM. Mahal namin dito sa Ilocos Norte. Yes po, no? So suportahan po natin ang ating Pangulo, PBBM, no? Nung nakaraang birthday niya, sa Ilocos Norte, nandun ako dapat, mga guys, no? Kasi every birthday ni Apo Lakay at saka ni PBBM, pumupunta po kami doon, no? Nandun po kami sa event. Itong birthday lang niya na to ngayon, hindi po ako nakapunta kasi hindi ako umabot, mga kaibigan. Kasi nung umaga may pinuntahan ako malayo, pagkatapos hindi na ako makarating sa bahay namin para kumuha ng mga gamit, etc. So sinabi ko na lang doon sa aking mga kasamang vlogger na sige, kayo na lang ang pumunta, hindi na ako sasama. Huwag niyo na akong antayin. Kasi kung magpapahintay pa ako sa kanila, aabutin sila ng mga alauna ng madaling araw bago makaalis dito ng September 9. So ayoko naman na hinihintay ako, no? Ako na lang ang hinihintay. So sabi ko, hindi na lang ako pupunta. Next time na lang, meron pa namang next year, no? So, hindi pa ako nakapunta sa birthday ni Apo Lakay at ni PBBM sa Ilocos Norte. Pero nandun ako dapat, no? Yan po, no? Yan. Sabi ni Ronnie Ray Rufana, sanay na sila sa baha. Mas makapal yung mga contractor, mga madam. Isa, SB. Okay. Yan. Sabi naman ni, sino to? Inspirational background. Malilimutan na siya. Dapat maalala niya yung nangyari sa hearing. Yan. So, ito kasi mga kaibigan, itong nangyari ngayon, itong pag-expose ng ating Pangulo tungkol sa mga flood control, na mga ghost flood control sa mga katiwalian sa DPWH, ay ginagamit ito ngayon, na issue ng mga DDS. Na kung titingnan natin, wala po silang moral ascendancy, wala po silang karapatan na mag-talk about korupsyon or paglaban sa korupsyon. Unang-una mga kababayan, maging si Sara Duterte, wala siyang moral ascendancy. Wala po siyang karapatan para mag-talk about korupsyon, para sabihin na, ay may korupsyon ngayon, ay may korupsyon ngayon. Wala po siyang karapatan. Dahil unang-una, mga kaibigan, ang dami niyang mga plug sa Davao.
mga kaibigan, na flag po siya ng COA sa Davao. Napakarami po. At meron po gabundok na ebidensya patungkol sa kanyang mga confidential funds, 612 confidential funds, napakaraming ebidensya, gabundok. Mga Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, napakaraming umabot sa libo-libo ng mga pangalan ng mga ghosts. At yung ghost students pa niya sa DepEd, yung mga pagbili pa niya ng mga gadget, mga laptop, pagkatapos undelivered, yung mga sinayang niya na mga reading materials sa DepEd na kinain ng anay, binukbok, etc. na hindi man lang na-deliver, hindi na ibigay sa mga bata. At yung kanyang 20 million na libro na my God, ang sabi nga ng mga nakakaalam ng presyo ay nasa 20 pesos lang dapat ang presyo noon. Pagkatapos ginawang overpriced. Ang daming kalokohan ng Vice Presidente na to. At yan mga kaibigan ay lumabas lahat sa hearing ng good governance sa Kongreso. Kaya pagdating po sa pagko-question tungkol sa korupsyon, hindi po pwedeng mag-question si Sara Duterte. Wala po siyang credibility para mag-question about corruption dahil siya mismo, mga kaibigan, ay gabundok ang ebidensya ng kanyang korupsyon. Sasabihin niya, nangurakot si Martin Romualdez, wala nga siya ni isang ebidensya na naipakita. Noon pa niya sinasabi na nagnanakaw daw si Martin Romualdez, pero may naipakita ba siya? Anong naipakita niyang ebidensya? Wala siyang naipakita ng ebidensya kahit isa. Pero sa kanya, napakaraming ebidensya. Lumabas ang gabundok na ebidensya sa hearing ng good governance sa Congress. Di ba? Kaya nga siya pina-impeach eh. Kaso, ginawa niya ang paraan para hindi matuloy ang trial. Kasi, alam niya na lalabas talaga na siya ay guilty. Guilty. Kaya mga kaibigan, Kaya mga kaibigan, wala siyang karapatan, Si Sara Duterte ay walang karapatan para mag-question tungkol sa korupsyon ng gobyerno. Wala siyang karapatan. Wala siyang credibility para questionin ang korupsyon na nangyayari sa flood control. Dahil unang-una sa lahat, matagal na niyang alam na merong korupsyon sa flood control projects. Sinabi niya mismo, sa bibig niya mismo nang galing. Sabi niya, matagal ko nang alam yan. 2010, naging mayor ako. May mga ghost projects. Alam na natin lahat yan. At hindi lang sa panahon hindi lang sa panahon ngayon, hindi lang sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Matagal na yan. Matagal na daw niyang alam na may korupsyon. Ang tanong, matagal mo na palang alam na may korupsyon, pero bakit yata tahimik ka? Matagal mo nang alam na may korupsyon, na mayroong ghost flood control projects, mayor ka pa ng Davao, bakit ni isa wala kang kinasuhan? Bakit ni isa wala kang nireklamo? Matagal mo na palang alam. Bakit ngayon ka lang nagdadadakdak? Kasi nga, gusto mong palayasin si PBBM sa gobyerno. Kaya ka nagdadadakdak ngayon. Diba? Yun ang dahilan kung bakit napakadaldal mo ngayon dahil gusto mong palayasin si PBBM. Gusto mong maupo sa pwesto dahil greedy. Greedy ka sa kapangyarihan, gahaman ka sa salapi. At anong gagawin mo? Ang misyon mo, kailangan pababain si PBBM at ikaw ang maupo, Pangulo ng Pilipinas, hindi para gumanda ang buhay ng mga Pilipino.
kundi para sa sarili ng kapakanan, para ang tatay mo ay mapabalik mo dito, para si Kibuloy ay mapalaya at wala ng kaso, para yung mga kaibigan nyo, Tibes, wala ng kaso, si Bantag makalabas na, wala ng kaso, si Harry Roque makapunta ng Pilipinas, makauwi na, wala ng kaso, para ang China ay maibigay mo ang West Philippine Sea, para makabalik dito ang Pugo, para makabalik dito yung mga illegal na gawain, para happy-happy kayo, magpapayaman kayo, kayo ang may hari, kayo ang hari, reyna sa gobyerno natin, at pagkatapos ipapakulong mo lahat ng mga kalaban mo sa politika, ipapakulong mo yan, pagkatapos nanakawin nyo yung mga buwis ng taong bayan, gagawin nyo na magpapayaman kayo na magpapayaman. It's all for yourself. Yan ang dahilan. Kaya gusto mo na maupo sa pwesto. Gusto mo na maging pangulo. Hindi para pagandahin ang buhay natin ng mga Pilipino, ng mga mahirap, kundi para sa sarili nyong kapakanan. Ba? Yan ang dahilan. Kaya gusto mo maging pangulo sa 2028 kasi greedy. Greedy kayo. Greedy. Diba? Ito mga DDS Ito, sabihin ko sa inyo. Noon pa sinisiraan ni Sara si Martin Romualdez. Corrupt daw. Naglatag ba siya kahit isang ebidensya? Nasaan ang evidence? Hanggang ngayon, walang naipakitang ebidensya kahit isa Tinatawag niyong corrupt si Martin Romualdez, pero kahit isang ebidensya, wala kayong nailatag. Pero si Sara Duterte, ayun, gabundok ang ebidensya. Di ba? Hindi niyo pagkakaila yan. Kaya itong challenge ko sa inyo, maglabas kayo ng ebidensya na si Martin Romualdez ay talagang nagnakaw. Maglabas kayo ng ebidensya. Kasi ngayon lumalabas na puro lang kwento, puro lang hearsay, puro lang chismis ang sinasabi ni Sara. Pero si Sara, ang daming ebidensya. Lumabas sa hearing, ang daming ebidensya ng mga pagnanakaw, ng mga katiwalian. Kaya nga siya na-impeach. Diba? Hindi niyo yan mapagkakaila. Sino si Mary Grace Piatos? Sino si Kokoy Bilamin? Sino yung mga amoy anghit? Sino yung mga, kung sino-sino dyan, mga 2,000 mga pangalan na sabi ng PSA non-existing. Hindi nag-exist. Walang record. Wala ding tunay na pangalan. Kahit executive session, ayaw ng kampo ni Sara Duterte mag-executive session dahil wala silang maipakitang real names. Diba? Ay ganda, ang daming ebidensya ng pagnanakaw, ng katiwalian ni Sara Duterte. Kaya wala siyang karapatan para questionin ngayon ang nangyayari na korupsyon sa mga flood control projects. Wala siyang karapatan dahil siya mismo corrupt. Siya mismo kurakot. Parang katulad lang yun yung tao nagnakaw ng 1 bilyon, nagnakaw yung tao. Pagkatapos may lumabas na pinagbibintangan na itong tao daw na to nagnanakaw, pero ni isang ebidensya na inilatag, wala man lang nailatag na evidence. Tapos yung tao na nagnakaw talaga at maraming mga ebidensya na nagnakaw siya, ka-questionin ngayon yung tao na, uy, magnanakaw ka. Samantalang yung sinasabihan niya na magnanakaw, wala ni isang ebidensya. Diba? Ganun ang nangyari ngayon.
Si Sara Duterte, nagko-question at nagpipiling malinis at kini-question yung mga korupsyon daw ngayon. Pero siya mismo, dapat nga manahimik siya eh. Kasi bumabalik lahat sa kanya. Nagbubumirang sa kanya 1 million times dahil siya yung maraming mga record ng korupsyon. Davao pa lang, mayor pa lang siya ng Davao, nandoon na ang korupsyon niya. Diba? Yun ang katotohanan, mga kaibigan. Diba? Sige, mga DDS dito, mga DDS dyan, na nanonood sa akin. Sige nga, latag kayo. Maglatag kayo ng pagnanakaw daw ni Martin Romualdez. Sige nga, maglatag kayo ng pagnanakaw daw ni PBBM. O sige nga, maglatag kayo. Tingnan natin kung meron kayo malatag. Sige nga. Wala. Wala. Diba? Dahil wala. Wala naman. Non-existing. Hindi nag-i-exist yung mga pagnanakaw na sinasabi nyo na ninakaw ni Martin, ninakaw ni PBBM. Wala. O, diba? Kaya hanggang dyan na lang kayo, no? Hanggang dyan na lang kayo. Pakita lang natin ito. Comparison, no? May ginawa ako ditong comparison. Compare. Ito. May ginawa akong comparison dito. Yan. Okay. Okay. Kumpara natin ang patungkol sa confidential funds, confidential funds ni PBBM at saka ni Rodrigo. Kukumpara natin ang confidential funds ni PBBM at saka ni Rodrigo. Yan, kitang-kita natin dito yung corrupt. Kitang-kita natin ang corrupt dito. Okay. Compare natin Bilisan mo, ang hina naman ng ano ngayon, no? Mapangit kasi ang panahon dito sa amin ngayon eh. So, mahina din ang wifi. Yan. So, eto na. Yan. Eto Ganito. So, kukompare natin ang confidential funds ni PBBM at saka ni Duterte, no? So, saan ginastos ang bilyon-bilyon na confidential and intelligence funds ni Duterte? Saan ginastos? Saan ginastos? No? Ulitin ko, saan ginastos ang bilyon-bilyon na confidential at intelligence funds ni Duterte? Alam natin, no? PBBM submitted the most detailed and comprehensive confidential and intelligence funds report, while Duterte wanted to kidnap and torture COA. Dahil ayaw ni Duterte ng transparency dahil may tinatago siya. Kay PBBM may accounting, kay Duterte wala. So, dito pa lang makikita mo kung sino ang corrupt. Look at this. Pagpasok ni Duterte, ang confidential funds ay nasa 517 million lang. Yan yung confidential funds na dadatnan niya kay Pinoy administration, 517 million. Ngayon, dahil sa matakaw si Duterte sa pera, hindi siya makakilos sa 517 million lang. Matakaw siya sa pera. Gusto niyang kumain ng kumain. Lumamon ng pera. So, ginawa niya, 2016 at 2017, ginawa niyang 2.5 billion. Biruin mo, from 517 million, ginawa ni Duterte 2.5 billion. 2017 yan, 2.5 billion 2017.
Noong 2018, 2.5 billion pa rin. Noong 2019, 2.5 billion pa rin. Kaso ang sabi niya, hindi sapat sa akin to. Kaunti lang to. Hindi sapat sa akin ang mananakaw ko dito. So dinagdagan niya. Yung 2.5 billion, ginawa niyang 4.5 billion noong 2019. So yan 4.5 billion na noong 2019. Kasi siya, greedy. Gusto niya maraming makawat, maraming manakaw. So noong 2020, ganun pa rin mga kaibigan, 4.5 billion mga kaibigan. At hanggang sa 2022, 4.5 billion pa rin. At pagdating ni PBBM noong 2022 ng July 1, nadatnan niya 4.5 billion. Yun ang confidential funds ni Duterte. Yun ang nadatnan ng ating Pangulo. At hindi na binago ng Pangulo natin yan. Until ngayon, hanggang ngayon, yun pa rin ang confidential funds ng Pangulo. So ngayon mga kaibigan, anong sabi patungkol sa confidential funds ni PBBM? Eto ngayon, kita natin ngayon mga kaibigan. Ito nag-testify si Senate President Mig Zubiri at saka si Senator Angara. Nag-testify sila tungkol sa confidential funds at intelligence funds ni PBBM. Ang sabi dito ni Zubiri, I just want to put on record that the CIF or the Confidential and Intelligence Funds report, the Office of the President, is the most detailed and comprehensive reports that I have seen. It is the most detailed among all the other agencies. It was about 2 books. 2 books, 2 libro daw, 2 libro. Ang ganito, 2 libro ang report ng Office of the President tungkol sa confidential funds, So 2 libro daw, each books, It was about 2 books detailing each and every disbursement. And the nice thing about it, it's a complete report. Take note, it's a complete report wherein this fund of this amount was disbursed. For example, Tipster for Anti-Drug Program, and which led to an apprehension, which led to a filing of a case, and actually, the case is ongoing. Ang galing ng Pangulo natin. The most detailed, the most comprehensive, confidential, and intelligence funds. 2 makapal na libro. Take note, 2 makapal na libro. Ang report ng Office of the President patungkol sa kanyang 4.5 billion confidential funds. Most detailed. Lahat daw, nakalagay daw lahat. Detalyado. At sinugundahan ito ni Angara. Ang sabi ni Senator Angara, I confirm that, Mr. President. Ang kausap niya si Zubiri, President, SP, Senate President pa, Sabi ni Angara, I confirm that, Mr. President. I was there. I confirm that there was great specificity in the reports, even mentioning the venue, Your Honor, of the tips, times, and the details. Diba? So, ibig sabihin, no corruption. Nagamit ng maayos ni PBBM ang 4.5 billion. Diba? Pagdating kay Duterte, ganito ngayon pagdating kay Duterte. Mag-kidnap tayo ng COA, i-torture natin. Mag-kidnap tayo ng COA, i-torture natin. Itong mga ito, sagabal sa trabaho natin. Diba? So, anong gustong gawin ni Duterte sa COA? Kidnapin daw at i-torture. Kasi, naiinis si Duterte sa accountability.
Ayaw niya ng accountability. Ayaw niya na tinatanong siya tungkol sa mga confidential and intelligence funds. Ayaw niya yun. Gusto niya gagastos lang siya ng gagastos. Pusin niya, ibubulsa niya. Wala kayong pakialam. Taxpayers money yan. Wala kayong pakialam. Basta gagastusin niya. Nagmana si Sara Duterte. Ganon din si Sara Duterte. Nagmana. Diba? Kaya nagmana si Sara. Bigyan mo lang siya ng pera, huwag mo nang tatanungin kung saan niya ginamit. At magkakagulo kayo. Aakusahan ka niya na nagnakaw ka. Sisiraan ka niya. Katulad ng ginawa niya kay Martin Romualdez. Siniraan niya. Diba? Sisiraan ka niya. Guguluhin niyang buhay mo. Kaya, ang gusto ni Sara, huwag mo siyang tatanungin tungkol sa confidential funds. Masisira ang buhay mo pag tinanong mo siya about confidential funds. Kita mo, ang ginawa niya kay Speaker Martin Romualdez. Sinisira niya, patuloy niyang sinisira magpahanggang ngayon dahil dyan sa confidential funds. Kasi ayaw niya na tinatanong siya tungkol sa confidential funds. Eric Brezuela, build sa mukha ni Kitty, biglang tumangos. Ayan, sinasabi ng mga tao ha. Eric Brezuela, yan ang sinasabi ng mga netizens. Na yung build ni Duterte. Nando, nakita, kitang-kita. Nasa mukha daw ni Kitty Duterte. Diba? Yung mga tao, yan ang sinasabi. Kasi walang accounting eh. Hindi katulad kay PBBM, 2 makapal na libro. Ang report ng kanyang confidential and intelligence funds, 2 makapal na libro. Take note, 2 makapal na libro. Siguro yung isa para sa confidential funds, yung isa para sa intelligence funds. Kaya 2 makapal na libro ang report ni PBBM. Diba? Ganyan ang Pangulo natin, hindi corrupt. Hindi kurakot. Kaya yan, hindi nyo yan mapapasubalian. Ang kaya nyo lang gawin, mga DDS, mag-fake news, magbintang, pero pagdating sa pagpapakita ng records, pagpapakita ng legit na data, wala kayong may pakita eh. Puro lang kayo bintang eh. Pagkatapos, ang masama pa sa inyo kapag meron kaming pinapakitang resibo, sasabihin, ay fake news yan, ay bayaran ka, ay ganyan ka. Diba? Kasi nga, wala eh, hindi nyo kayang i-debunk yung mga sinasabi namin ng mga PBBM, vlogger, ng mga supporter ni PBBM, hindi nyo kayang i-debunk ang sinasabi namin kasi meron kaming data, meron kaming legit na pinagkukunan na talagang totoo ang sinasabi namin. Make sense? Kaya, alam nyo, isip-isip kayo ha. Isip-isip. Kung ako sa inyo, gayahin nyo yung mga kasama yung DDS. Gayahin yung mga kasama yung DDS na nagising sa katotohanan. Katulad na lang ni Napibos Salakera. Ngayon, nagising na sa katotohanan. Nandito na sa side ng Marcos. Si Eli, na magaling din manira sa Pangulo natin. Ngayon, nandito na sa side ng Marcos. Yung isa pa, yung nasa Davao City, si Guillermina, na magaling din manira, kina Elisa, kina PBBM. DDS na dako, no? Die hard, Duterte supporters. Nagising na rin. Ngayon, dito na rin siya sa Marcos. Kayahin yung mga kasama niyo na nagigising sa katotohanan. Diba? Yun, no? Magising na kayo sa katotohanan. Huwag palaging blinded. Tanggalin nyo na yung blindfold nyo. Tanggalin nyo na yung blindfold nyo. Pag tungkol sa budget, sasabihin nyo, budget. My God! Kung babalik tayo sa budget ng Duterte administration, grabe ang budget.
na nangyari noon, nakawan. At take note ha, si Duterte ang may pinakamalaking utang sa lahat ng presidente ng Pilipinas. Siya ang may pinakamalaking utang. Alam niyo bang nangyayari ngayon sa panahon ni PBBM? Si PBBM ang nagmana. Pati ang laki-laki ng interest. Kaya kahit ang Pangulo natin ay nakapagbayad na ng 2 trillion doon sa utang ni Duterte, hindi pa rin halos maramdaman dahil sa laki ng interest at laki ng utang ni Duterte. Si Duterte ang may pinakamalaking utang sa lahat ng Pangulo ng Pilipinas. That's the facts. Yan ang katotohanan na hindi nyo kayang pasinungalingan. Si Duterte ang umutang ng napakalaki. Take note ha, take note mga kababayan. Walang ayuda ha, ang laki ng utang, walang ayuda. Ang daming naghihirap ng mga kababayan natin. Libre lang naman sa China yung mga Sinovac na pinag-i-injection niya sa atin. Ni halos wala nga siyang nabili na mga magaganda na mga pang-injection, pang-bakuna. Umasa lang naman siya sa libre ng China. Sana punta? Sana punta yung budget? Sana punta yung inutang niya na 7.2 trillion? Pinamana niya kay PBBM 13 trillion plus. My God. Saan nanggaling yon? Saan niya nilagay? Bakit siya umutang ng napakalaki? Pinamana niya kay PBBM ang napakalaking utang. Sige nga, sabihin mo sa akin, saan napunta ang inutang ni Duterte na 7.2 trillion? Saan napunta? Meron pa siyang budget na trillion din Tapos may utang pa siya, 7.2 trillion. Saan napunta? Saan niya nilagay ang utang? Pinamana niya kay PBBM. 13 trillion plus. Sige nga. Sige nga. Mag-aantay ako sa inyo ng kasagutan. Sige nga, sagot kayo, sagot. Sabi ni Eric Brizuela, napunta yun kay Michael Yang. Napunta daw kay Michael Yang. Diba? Sabi naman ni Eric S.E., Duterte, Monyo, magnanakaw. Magnanakaw daw si Duterte. Diba? So, ayun yung mga kaibigan, no? Ninakaw ang pundo ng bayan sa panahon ni Duterte. Ninakaw ang daming korupsyon. Kaya lahat ng DDS, eto sasabihin ko sa inyo wala tayo ditong walang, kumbaga, no hold bars, no? Wala tayong sugar coating. Eto sasabihin ko sa inyo, makinig kayo na lahat ng mga DDS. Lahat kayo ng mga DDS, wala kayong karapatan. No? Wala kayong karapatan. You have no right to question the corruption that's happening in DPWH about flood control projects. You have no right to question. Wala kayong karapatan. Lahat kayong mga DDS, wala kayong karapatan na question yun ang korupsyon sa DPWH ngayon. Mga flood control projects. Wala kayong karapatan. Lahat ng mga Pilipino may karapatan. Puwera kayo na DDS. Bakit? Bakit wala kayong karapatan? Kasi sa panahon ni Duterte, 6 na taon, tinolerate nyo ang korupsyon. Sa panahon ni Duterte, 6 na taon, nakiisa kayo at nakitolerate sa korupsyon sa DPWH. Flood control projects. Hindi kayo umangal. Kaya eto, wala kayong karapatan na yun na magngangawa. Wala kayo kahit katiting na karapatan na magreklamo dahil nakiisa kayo sa mga korupsyon noong 2016 hanggang 2022 sa panahon ni Duterte. Wala kayong karapatan na magtanong about corruption ngayon. Wala. That's the whole truth and nothing but the truth.
wala kayong karapatan. No? So yan po. So mga kaibigan, maraming salamat po. Ito po ang muli si Admin Rich, Comentarista. Bye-bye and God bless. Salamat po. Mamaya ko na kayo si shout out.